i-enjoy po natin yung presence ni Lord sa sanctuaryong ito. Hallelujah. Oh Lord, we worship you. We sing hallelujah to your name. For you are great, O Lord. You are holy forever. We'll sing the song of ages to your name. Oh, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Oh, thrones and dominions, all powers and positions. Your name above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your name is the highest.
the greatest, your name stands above them all. Above all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. The angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, holy forever. We worship your holy name, our Father who art in heaven. We give you thanks for your loving kindness. We give you thanks for your faithfulness, Lord. We give you thanks for your mercy and grace that endures forevermore. Our Father who art in heaven, you are worthy to be praised. You are holy. You are holy. Thank you for your presence, Lord. Thank you for your mighty moving in our midst, in our hearts, in our mind. Hallelujah. Hallelujah. In this gathering, Lord, thank you for your mighty moving in our midst. Thank you, Lord, for inhabiting the praises of your people. Sa aming kalagitnaan,
Panginoong Jesus, yung tinapos mong gawa, napakahalaga. 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 We declare, Lord, in our midst to your people, Lord God, the victorious life, the prosperous life, the blessed life. To all the musicians, Lord, that leads worship, thank you, Lord. Kaming lahat na narito, handog namin sa iyo ay ang aming pagsamba. This we pray in the name of Jesus. Everybody say, Amen. Amen. Hallelujah. Ang lahat ng excited na sumigaw, gumalak, sumayaw para sa Panginoon. Sumigaw na praise the Lord. Amen. Hallelujah. At pumalakpak yung pinaka-the best na palakpak. Woo! Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. You are so good, Jesus. Alam ko, handang-handa na. Kaya naman, let's go. Let's praise the name of Jesus. Yes, sir! Hallelujah. Every tribe will sing your glory. Every nation bow before you.
wandering into the night, wanting a place to hide this weary soul. This bag of bones, I try with all my mind, I just can't win the fight. I'm slowly drifting, oh vagabond. Just when I went out road, I met a man I didn't know, and he told me that I was not alone. We said he picked me up, he turned me around, and placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, he changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Come on, church, praise the name of Jesus. Cannot deny what I see. Got no choice but to believe. My doubts are burning like ashes in the wind. So long to my old friends, burning and beating. Yes, you can just keep it moving. No, you will work in there. From now till I walk the streets of gold, I sing of how you saved my soul. This wayward son has found his way back home. He turned me around, placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, he changed my name, forever free. I am not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Lost another one, I am free, I am free. Sing this with me, church. And lost another one, I am free, I am free, I am free. Yeah, lost another one, I am free, I am free, I am free. Yeah, lost another one, I am free, I am free. Yeah. He turned me around, he placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, he changed my name, forever free. I am not the same. I thank the Master, I thank the Savior. He picked me up, he turned me around, he placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, he changed my name, forever free. I am not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. My praise. Whoa, thank you, Jesus. Whoa. Let's praise the name of Jesus. Hey, jump, 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 jump. Hallelujah. If you know the song, sing it with me. I praise in the valley, I praise on the mountain, I praise when I'm sure, praise when I'm doubting, I praise when outnumbered, praise when surrounded. Cause my praise is the waters my enemies drowning. As long as we're breathing, as long as I'm breathing,
I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. We sing praise, praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it, I praise when I feel it, I praise when I don't. I praise 'cause I know you are in control. My praise is a weapon. It's more than a sound, more than a sound. Come on, church, louder. 'Cause my praise is the shout that brings Jericho down. As long as we're breathing, as long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, I won't be quiet. My God is alive. How can I keep it inside? We should praise, praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Clap your hands, hallelujah. Sing it with me. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord. Lift up your praise. Hallelujah. Come on, let's praise. We should praise. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, I won't be quiet. My God, how can I keep it? I won't be quiet. How can I keep it? We should praise, praise the Lord, oh my soul. Let everything that is breath praise the Lord, oh praise the Lord. Let everything that is breath praise the Lord, oh praise the Lord. Let everything that is breath praise the Lord, oh praise the Lord. Let everything that is breath praise the Lord, praise the Lord. Yes, hallelujah. Thank you, Lord. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng hapag at wagas mo pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka na mabuti sa lahat mong ginawa. Minsan pa po. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mo pagsinta. Habang walang
ka nang masuklian ka na mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan hindi nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Ang salang nanunubos, ang umako ng parusa nararapat sa akin. Manunghabag sa tulad ko'y ikaw at ang iyong katwiran, at ako'y patawarin. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Oh, oh Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan hindi nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Purihin ka, purihin ka, O Diyos, purihin ka, purihin ka. Wala kang katulad, nag-iisa lamang. Maghari ka, magpakailanman. Sa'yo ang kaharian, sa'yo ang walhati. Walang kapantay ang pangalan mo. Wala kang katulad, nag-iisa lamang. Maghari ka, magpakailanman.
Sa'yo ang kaharian, sa'yo ang walhati, walang kapantay ang pangalan mo. Wala kang katulad, nag-iisa lamang, maghari ka, magpagatan. Sa'yo ang kaharian, sa'yo ang walhati, walang kapantay ang pangalan mo. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di kabanalan ng walhatian. Salamat sa sutulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa ating mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sutulang biyaya mo. Salamat sa sutulang biyaya mo, Jesus. Salamat sa sutulang biyaya mo. Come on, church, the best clap of praise. Woo! Hallelujah! You can do better than that. Yung palakpak na bagay sa hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Come on! The best clap of praise! Hallelujah! Hallelujah! Maraming salamat po sa praise and worship team ng church ni Pastor Art. Pwede po tayo makaupo sandali. Bakit po ba may praise festival? Ang praise festival po na ginagawa natin ngayon ay nagsimula po noong 2008 sa Christ Ambassadors. 2008 po nang isilang sa puso ng Diyos ang church na ito, ang ministeryong ito. At dahil po sa tuwing November 30 ay kapistahan ng isang santo dito sa Candaba, naisip po ng Christ Ambassadors Church na iridim ang kapistahan at ialay po ito sa ating Panginoong Jesus. So nag-start po kami ng 2008, kung hindi po ako nagkakamali. Pang-16 na taon na po namin ginagawa ito. Noong una, parang mali po yung konsepto namin. Pagkikitaan lang po namin kayo ng mga ilang pictures itong mga nakaraan. Akala namin ang praise festival na ito ay pwedeng gawin na lagyan ng pangalan. So pagkatapos po ng first year na idinahos ito, nilagyan po namin ng pangalan, nakigaya-gaya po kami sa aming mother church, ang JOB. Nagdiwang po kami ng Feast of the Tabernacle. Meron din piyesta piyesta ng mga tabernakulo. Pero pagkatapos po ng 1-2 taon na pagdiriwang tuwing November, mali pala yung aming date ng Feast of the Tabernacles. At pinago po namin, ginawa po namin September or October ang Feast of the Tabernacles, pero itinire po namin na isa sa pinaka-major events or major activities ng Christ Ambassadors ang Praise Festival. At ang dahilan po ay dahil ang aming po mga puso ay nagdurugo kapag ho yung papuri, parangal, pagdakila, sa halip na sa Panginoong Jesus ay binibigay, ay iniaalay po nila sa isang santo dito sa Candaba. So ganun po na isilang ang Praise Festival na ito. At hindi po kami tumigil. Makita po nyo sa mga pictures, marami pong mga kaluluwa ang dumalo.
sa bawat taon na ipinagdiriwang po namin ito. Marami po mga churches ang nakikiisa sa amin at sumasama sa amin sa pagdiriwang. Lalo na po yung mga churches dito sa Candaba. Palakpakan po natin ang 3CA. Hallelujah! Subalit isang araw, hindi po inaasahan na nagkakilala kami ni Pastor Art. At ang sabi ko kay Pastor Art, Pastor, yung pong ginagawa namin na press festival, kasi po ay ini-open po namin sa Full Grace Pampanga ang activity na ito. At sinimulan po yan noong November na nakalipas na taon. At ang sabi ko po kay Pastor Art, na inayunan naman po niya, ang usapan po namin, gawin nating 2 beses sa isang taon. Parang yung 1 beses, kulang na kulang. Kaya po, dapat sana nandun tayo sa Santo Tomas ngayon. Kanya lang, hindi agad dumating yung mga aircon. Kanya, sa susunod na taon, doon po tayo. Sa Santo Tomas, mas maluwang, mas malamig. Subalit ngayon, pagtiyagaan nyo muna dito sa Christ Ambassadors, parang sinasabi sa akin ng Diyos, parang sinasabi sa atin ng Panginoon, Pastor Rolly, parang sinasabi sa atin, kulang na yung laki ng church nyo, kailangan nyo nang simulan yung susunod na bahagi ng vision na ipinakita ko sa inyo. Samahan nyo po kami sa vision na yon. Amen. Hallelujah. So yun po yung dahilan kung bakit meron po tayong Praise Festival. Are you excited? Ito po yung pinaka magandang part. Yung pong pagpapahayag ng salita ng Diyos. Dito po sa Christ Ambassadors, kahit po ipagtanong nyo kahit kanino, bago po ako nangangaral, ako po ay nag-iistorya. At ang karamihan po sa mga nakikinig sa akin, wala po silang natutunan at natandaan sa mga verses na sinabi ko, ang natandaan po nila yung joke. At ang aking pong panalangin sa araw na ito, sa oras na ito, ang makita po nyo ay ang mensahe at hindi po yung joke. Yung pong joke na ito, i-relate ko lang sa mensahe. Mga 100 to 200 years ago, 2 centuries ago, more or less, marami pong mga Hudyo na nasa Roma. At nakita po ito ng Papa na naghahari o nakaupo ng panahon na yon. At ang sabi ng Papa, napakaraming mga Jews dito sa Roma. Kailangan palayasin na natin sila. Siyempre, yung mga Hudyo, hindi naman sila papayag. Bakit nyo kayo palalayasin? Matagal na kami dito. So dahil hindi po sila magkasundo, ang sabi ng Papa, sige, ganito na lang gawin natin. Itapat nyo sa akin ang pinakamagaling nyo sa isang debate. Pag tinalo niya ako sa debate, walang isa mang Hudyo ang aalis dito sa Roma. So yung mga Hudyo, siyempre, Papa ang kaaway, Papa yung kadebate. So ang ginawa nila, nagpumili po sila ng isang pinakamagaling sa kanila. At ang napili po nila, ang pangalan niya ay Moishe. Moishe. Isa pong, hindi naman siya matandang-matanda na, pero hindi naman batang-bata. So, sabi ni Moishe, lalabanan kita, your holiness, pero sa isang condition. Sign language lang tayo. Hindi tayo magdidebate ng may tinig o merong salita, kundi sign language lang tayo. Pumayag po ang Papa. Ang galing nitong taong ito, napapayag niya yung Papa. So, nung dumating na po yung panahon na yon, nandito yung mga Romano, nandito yung mga Hudyo, nanonood sila, nagtingin na ng Papa at si Moishe, 1 minuto. Pagkatapos, nagsimula na po yung debate. Ang unang ginawa ng Papa, nagtaas po siya ng 3 daliri. Sinagot naman siya ni Moishe ng 1 daliri. Pagkatapos, ang ginawa ng Papa, pinaikot niya yung kanyang kamay sa kanyang ulo. At ang sabi ni Moishe, idinikdik niya sa lupa yung kanyang kamay. Pagkatapos, ang ginawa po ng Papa, sapagkat siya'y Katoliko, naglabas siya ng hostya at saka ng chalice. Magkukommunion siya. Ang ginawa po ni Moishe, inilabas niya yung kanyang apple. Sabi ng Papa, ang galing mo! Tinalo mo ako! Sige, wala nang samang Hudyo ang palalayasin dito sa Roma. Palakpakan po yung mga Hudyo, takan-takan naman yung mga Katoliko. Pagkatapos po ng 1 oras, nilapitan ng mga kardinal ang Papa. Tinanong siya, anong nangyari? Bakit tayo natalo? Magaling ang itinapat nila sa akin, sabi niya. Meron siya laging sagot sa lahat ng sinabi ko o sa lahat ng mga ipinakita ko sa kanya. Ano ba ginawa mo? Sabi ko sa kanya, nagtaas ako ng 3 daliri para ipakilala sa kanya na merong Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit.
Sinagot pa naman niya ako, sabi niya ng isang daliri na sinasabi niya na, ikaw, kayong mga Katoliko at kaming mga Hudyo, iisa ang Diyos na ating pinananampalatayanan. So sabi niya, meron siya sagot. O pagkatapos, sabi ko sa kanya na ang presensya ng Diyos ay nandirito sa atin. Laging nasa atin ang presensya ng Diyos. Ang sagot niya sa akin, dito, ngayon, habang tayo nagdidebate, nandito ang presensya ng Diyos. O pagkatapos ano nangyari? Inilabas ko, sabi niya, yung chalice at saka yung hostya para ipakita sa kanya na pinatawad ng Panginoon ang ating mga kasalanan. Aba, inilabas niya yung kanyang apple para ipaalala sa akin yung original sin. Ganun po ba? Sabi ng mga kardinal. Puntahan naman natin ngayon ang kampo ng mga Hudyo. Sabi ng mga Hudyo, takang-taka sila, bakit tayo nanalo? Ewan ko, sabi ni Moshe. Bakit ano ba sinabi ng nakadibati mo? Sabi niya, binibigyan ko kayo ng 3 araw para lisanin ang Rome. Sabi ni Moshe, walang sino man ang aalis na Hudyo rito, kahit isa. Tapos sabi na, ano pang ginawa mo? Tapos sabi niya, lahat ng parte ng Roma, sabi ng Papa, aalisin ang lahat ng Hudyo, walang isa man na matitira. Ano sinagot mo? Itinikdik ko ang aking kamay, sabi ko, isa mang Hudyo hindi aalis dito. Pagkatapos ano nangyari? Nilabas niya ang kanyang merienda. O pagkatapos, nilabas ko ang aking merienda. Meron ba tayong merienda? Kaya po hanggang ngayon, maraming Hudyo na naninirahan sa Roma. Mga kapatid, ito po yung kadalasang nangyayari pag ang tao po ay nakakapakinig ng maling aral at ini-interpret ito base sa sinasabi po ng iba, hindi sa sinasabi ng kasulatan, at base po sa kanyang sariling damdamin, karanasan at kaalaman. Ito po yung nangyayari. Marami po mga Kristiyano ang talunan sapagkat nakikinig sila sa maling aral. Ang title po ng ating mensahe ngayon is Grace from Start to Finish. Ang grace po is the only true gospel. Amen. Kasi sabi po ni Pablo sa Acts 20:24, yung daw tinanggap niyang ministry mula sa Panginoong Yesus is to testify to the gospel of the grace of God. Wala pong ibang mensahe na dapat marinig ang mga mananampalataya, kundi ang mensahe lang po ng mabuting balita ng tinapos na gawa ng Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo. It is grace from start to finish. Ang grace po, mga minamahal, is not a subject. Pakisundan lang ako sa aking presentation. Yan, hindi yan. Grace is not a subject. Hindi po rin ito doktrina. Hindi rin po ito topic. Sapagkat grace is a person. Amen? Sino naniniwala na rito na ang grace ay isang persona? Parang hindi kayo naniniwala eh. Mas malakas pa kayo sigaw na mga nasa sabungan eh. Naniniwala ba kayo na ang grace ay isang persona? At sino ang personang ito? Si Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang ipinapangaral po natin sa bawat pulpito na mga may kapahayagan ng salita ng Diyos ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Yesus. Sa John chapter 1 verse 17, ang sabi po doon ni John, for the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. Yung pong batas, ibinigay lang, ipinaabot lang. Parang tinext lang. Pero ang grasya at ang katotohanan, ito po'y dumating sa persona ng ating Panginoong Yesus. Kaya doon sa mga nagsasabi na yung grace ay hindi po tao, ay hindi po siya persona, hindi po nila naintindihan ang sinasabi ng John 1:17. At gusto ko pong maunawaan nyo ngayon ng Panginoong Yesus, ang grasya at katotohanan ng Diyos ay bumaba mula sa langit dahil mahal ng bawat isa. Mahal ni Jesus ang bawat isa at ayaw kanyang mapahamak at mabulit sa apoy ng impyerno. Gusto kanyang iligtas at gusto niyang maranasan mo ang isang pinagpalang buhay. That John 10:10 life na dala ng ating Panginoon. Amen. Nakikinig po ba kayo? Nauutal na ako rito eh. Salvation is by grace alone. Amen? To be received through faith alone. Amen? According to the scriptures alone. Amen? In Christ alone.
To the glory of God alone. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Sa Ephesians chapter 2, verses 8 hanggang 9, malinaw po ang sinasabi ng salita ng Diyos. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Gusto ko lang pong maunawaan nyo to. Ito po yung repetition na lang, paulit-ulit na lang. Pero kuminsan kasi sa paulit-ulit po na pagpapahayag ng revelation, ay mas lalang tumatatak sa ating mga puso at sa ating mga kaisipan. Every Bible teaching, mga minamahal, every Bible sermon or message na narinig mo ay nakapaloob sa tatlong ito. Tatlo lang po ang lagi nating naririnig. Number 1, law-based message. Batas, relihiyon. Pangalawa, grace-based message. At ang pangatlo po ay ang pinaghalong grace and law. Ano ba yung law-based interpretation? Yung law-based interpretation puts the emphasis on you and your works. Inilalagay ng law-based interpretation ang bigatin sa performance mo, sa kakayahan mong sumunod, sa iyong ability to obey. Ito po ay gawa ng relihiyon, ang pagsisikap ng tao na maabot ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang sariling pagsisikap. Ang pagsisikap ng tao na maabot ang isang banal na Diyos sa pamamagitan ng kanyang gawa, ng kanyang performance. Pero wala pong sino mang tao ang makakaabot sa standard ng Panginoon sapagkat napakataas ng standard ng Diyos. Wala pong pwedeng umabot doon. Amen. Andiyan pa po ba kayo? Yung pong grace-based interpretation, ang emphasis ay nasa Panginoong Jesus at sa kanyang tinapos na gawa. Ito po ang pagtitiwala sa finished work of the cross. Yung pong law at saka grace-based, yung pong mixture, yung pinaghalo. Ang sinasabi po nito, your salvation is 50% work of God and 50% work of man. Yung saved by grace but kept by works, yun po yung madalas nating naririnig sa mga mixed grace na nangangaral. It is the belief that says that God's blessing, ano yung blessing na yon? Salvation comes by grace. Naniniwala po sila na yung salvation ay sa pamamagitan ng biyaya. Subalit, ang naniniwala rin po sila na yung ibang mga blessings ng Panginoon, kagaya po ng holiness, forgiveness, righteousness, fellowship, favor, kailangan po itong ma-earn through labor. Kailangan po itong makuha sa pamamagitan ng kanilang performance, ng kanilang good behavior, ng kanilang obedience. Ang mixed gospel po is a partial gospel because it is partly good news. Ligtas po sila kasi tumanggap sila by grace. Amen? Tumanggap po sila sa pamamagitan ng biyaya. Pero hindi po nila ma-enjoy yung kanilang journey. Sabi nga ni Bishop Emmy, meals included doon sa yung ticket. Pero ayaw mong kumain, akala mo meron kang kailangan bayaran para ma-enjoy mo yung mga meals na yon na libre na lang palang ibinibigay sa'yo. Yung keywords po ng law, ito po yung mga keywords ng law. Yung mga law-based messages. You must, you should, work, duty, kautangan, debt, obligation, performance. Kailangan kang mag-produce, poverty, lack, service, striving, stress, struggle, suffer, obey, sin, confess, convict, judgment, commandment, guilt, condemnation, penalty, and punishment. Yun po yung mga maririnig mo kapag ang mensahe na ipinapahayag ay law-based. Ano naman po yung mga keywords ng grace? Ito po yung madalas nating marinig sa ating mga pastor kasi lahat po na nandito ay meron ng revelation ng grace of God. Amen? Amen po ba? So ito po, love, faith, rest, forgiven, favor, receive, believe, righteous, justified, accepted, abide, abundance, fullness, fellowship, union, beloved, sons, children of God, good news, hope, blessed, freedom, spiritual, new creation, life, light, truth, power, and Jesus! Amen! Ngayon, tatanungin niyo ako, Pastor, ano po ba yung the best message? Para sa akin po, yung best kind of message is grace-based. The grace of God is what makes the good news good news.
Kaya po mabuting balita ang gospel ay dahil sa biyaya po ng Panginoon. The gospel of grace reveals the unconditional love of God, the unconditional love of the Father, na nag-empower po sa mga mananampalataya upang makibahagi sa kanyang handog na ganap at pinagpalang buhay. Nararanasan niyo po ba yung ganap at pinagpalang buhay na handog ng Panginoon? Parang hindi. Ulitin ko po, nararanasan niyo po ba yung biyaya ng Panginoon? Nararanasan niyo, kasi kung hindi niyo nararanasan, wala kayo ngayon dito. Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon. Pastor, kung grace po yung pinaka-the best na message, ano naman po yung pinaka-worst? Sa palagay niyo, ano naman ang pinaka-worst? Hindi po yung low-based. Hindi po yan. Hindi po yung low-based message. Sapagkat any teaching, makinig po kayo sa akin, any teaching that pushes pure law will soon have you running to Jesus in desperation. Ang kautusan po, mga minamahal, dadalhin ka sa dulo ng iyong sarili. Dadalhin ka sa dulo ng iyong landas. Para itong mirror, ipapakita sa iyo ang iyong karumihan, ang iyong kakulangan, ang iyong kahinaan. At ang gagawin ng pure law, ituturo ka niya sa ating tagapagligtas, sa ating Panginoong Yesus. Yun po yung gawa ng law upang makita mo ang pangangailangan mo sa grace ng ating Panginoon. Sino ang grace ng ating Panginoon? Naku, walang nagiginig. Sino ang grace ng Panginoon, ng Diyos? Sabi ni Pastor Glenn kanina, walang ibang itinataas na pangalan dito kundi ang pangalan lang ni Jesus. Kaya kapag ako ay nagtatanong sa inyo, wala kayong ibang isasagot kundi Jesus! Amen! Yung law po is perfect. Yung law is good, but it cannot save you. Hindi ka pwedeng iligtas. It has no power to save. It is a mirror that shows your ugliness. But it will point you to the one who has the power to save. And that person who has the power to save is Jesus! Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi ng Galatians, chapter 3, verse 24, therefore, the law was our tutor to bring us to Christ. Tagapagturo lang po, ituturo tayo ng kautusan sa ating Panginoon that we might be justified by faith. Because it is impossible for man to obey the law perfectly. Wala pong sino mang tao ang naka-obey ng kautusan. The law will show your limitation, the law will show your weaknesses, and will reveal your need for a Savior, and will point you to Jesus, your only hope in this world. Amen. Heto po ang pangatlo. Ang pinaka-nakakatakot po at pinaka-delikado, the most dangerous teaching is the one that mixes grace and law. Yung pong mensaheng ito, it will leave you muddled. It will leave you puzzled. It will leave you confused. Maguguluhan ka, kapatid, kapag pinaghalong biyaya at batas ang naririnig mo. And it will make you lukewarm. Gagawin kang maligamgam para kang malahininga. Pwede mo namang piliin ang kautusan Kung gusto mo, na may ginagawa, kung gusto mo na magpasikat sa Panginoon, kasi doon tayo nahirati, doon tayo natuto Kung okay naman yun Okay naman, kanya lang, ito ang requirement. You have to obey the law 100%. Wala kang imimiss kahit na isa. Lumabag ka sa isa, sabi ni Santiago, nilabag mo ang buong kautusan. Ayaw po ng Panginoon ang mixture. Ang mixture po ay pinaghalong hot and cold. Di ba paano ka makakakuha ng maligamgam na tubig? Pagsasamahin mo yung mainit at saka yung malamig. Kung hindi ka mainit, hindi ka malamig, ikaw ay mixture. Pinaghalong grace and law. Sabi ng Revelations 3:15-16, sabi ng Panginoong Yesus, I could wish you were cold or hot. Sana naman lang, hot ka o kaya cold ka. Hindi yung namamangka ka sa dalawa. So kung cold ka, representing the law, pagbutihin mo ang pagsunod. Kasi kapag hindi ka nakasunod, sa halip na pagpapala, may sumpa. Kung hot ka naman, representing grace, anong gagawin mo? Mamamahinga ka sa tinapos na gawa ng Panginoong Yesus. Sapagkat lahat ng ito, lahat ng ginawa ng Panginoong Yesus, mga minamahal, ay nawalan ako ng mikropono. Lahat ng ginawa ng Panginoong Yesus ay para sa iyong kabutihan, sapagkat ganun ka na lang kamahal ng Panginoon, ganun ka kamahal ng Diyos. You are the apple of God's eyes. Amen. Anong ginagawa ng mixture? It will cause you to strive in the flesh and fall from grace. Pagpilit mong sinusunod o pagpilit kang sumusunod sa pamamagitan ng iyong sariling pagsisikap, pag pinagsusumikapan mong matanggap ang approval ng Diyos sa iyong gawa, gayong tinapos na ni Jesus
ang lahat para sa'yo, babagsak ka mula sa biyaya. Yung falling from grace, hindi nangangahulugan na yung pastor, itinana niya yung kanyang sekretary. Hindi po yon. Falling from grace, nandun ka na sa pinakamataas na level, nasa penthouse ka na, nararanasan mo na yung pag-ibig ng Diyos, na-enjoy mo na yung kanyang sukdulang biyaya, bumagsak ka pa't bumaba sa basement. Paano ka babagsak at bababa sa basement? Babagsak ka sa basement kapag dinagdagan mo ng iyong sariling pagsisikap ang tinapos na gawa ng Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yung pong message of mixture, pakinggan niyo po kung mabuti, dilutes the law. It is emptying the law of its power to condemn our self-righteousness. Pinapalabnaw po ng mixture ang kautusan. Tinatanggalan po ito ng kapangyarihan para hatulan ng kautusan ang ating pagsisikap, ang ating self-effort upang tayo maging matuwid. Ang mixture po, ito pang ginagawa, it also prostitutes God's love by saying that you must work to receive what He has already freely provided through the finished work of the cross. Binabaliwala ng mixture ang pag-ibig ng Diyos dahil sa kaisipan na dapat pagpagalan, dapat pagsikapan ng pagpapala. Yung acceptance mo, yung qualification ng Diyos sa'yo ay nakabase sa iyong gawa at winawalang halaga ang lahat ng bagay na libre na ipinagkaloob dahil sa sakripisyo ni Jesus. Because God's grace is based on Jesus' work and not yours, the only way you fall from grace is by believing that you can earn, you can merit, you can deserve it through your obedience and good works. Kanya nga po grace Grace is unmerited. Grace is undeserved. Grace cannot be earned. It is a free gift from God. Ito po ay libreng regalo mula sa Diyos. You get it not because you are good. You get it and you receive it because God is good. Amen. Hallelujah. Sabi ng Galatians 5:4, you have become estranged from Christ. You attempt to be justified by the law. You have fallen from grace. Kayong nagsisikap na maging matuwid sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan, inihihiwalay nyo ang inyong sarili kay Kristo at tinatanggihan ninyo ang kagandahang loob ng Diyos. Pero po ba mga example niyan? Medyo mahaba-haba ito pero puputulin ko na dito, Pastor, kasi nakatingin na sa akin si Pastor Glenn. Believe it or not, ito na lang po, Pastor, tapos na ako rito. Believe it or not, meron pong 3 example ng 3 messages na ito sa New Testament. Meron kang makikitang example ng mga ito sa New Testament. Number 1, before the cross, Jesus preached law to those who live under the law. Bago po yung krus ng Kalbaryo, ay nag-preach po si Jesus sa Sermon on the Mount. Jesus preached a law of conditional forgiveness. If you do not forgive, God will not forgive you. Yun ang conditional forgiveness. Kanino po ipinreach ng Panginoong Yesus yun? Doon sa Sermon on the Mount. Akala po ng iba na walang kapahayagan, yung Sermon on the Mount ay para sa mga believers, New Covenant believers. Nagpipreach po ang Panginoong Jesus sa mga Hudyo na nasa ilalim ng kautusan. Amen? So ang ginawa po ng Panginoong Jesus, He took the diluted law preached by the scribes and the Pharisees, and then He elevated it. Yung kautusan po na pilit na ipinapalunok ng mga Pariseo, ng mga iskriba sa mga tao, ginamit po ng Panginoong Jesus. Pagkatapos po itinaas niya para po may pakita sa mga tao na mahirap sumunod sa batas, na hindi kayang sundin ang kautusan, walang makakatupad sa kautusan. Halimbawa, ano ang sinasabi ng kautusan? Do not commit adultery. Ano sabi ng Panginoong Yesus? Kapag tinignan mo ang iyong kapwa na may pagnanasa sa iyong puso, nagkasala ka na. Sa law, kailangan gawin mo muna para ikaw ay magkasala. Dito, hindi mo pa ginawa. Dumala sa isip mo, pinaglaro mo sa iyong emosyon, sa iyong kaisipan, nagkasala ka na. Kasi mataas ang standard. Amen? Sabi ng Panginoon, dati, sabi nila, huwag kang papatay, do not commit murder. Pero ngayon sinasabi ko, kung sino man ang magalit sa kanyang kapwa, kung sino man ang magsabi sa kanyang kapwa na ulol ka o kaya ay ganito yung, meron ka sinabing hindi maganda sa iyong kapwa, pwede ka na maparusahan. Sino po ang makakasunod doon? Sabi ng Panginoon, kung ang iyong kamay ay siyang dahilan para ikaw ay makapasok sa langit, putulin mo. Wala pa po akong nakita rito na nagtuturo ng kautusan na putol ang kamay. Amen? Wala pa po.
magaling lang silang, yung po tawag ni Isaiah sa kanila, maka-Diyos ko labi, kapuso kong babi. Kasi wala naman talaga sa puso nila eh. Gusto lang nila sinasabi, pero wala naman talaga sa puso nila. Ano pa po? Jesus magnified the law so that those who were under the law, sino po ba yung mga under the law? The Jews, might see their need for a Savior. After the cross, ano po ba yung dividing line between the Old and the New Covenant? The cross. Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon. The dividing line between the law, between the Old Covenant of law and the New Covenant of grace is the cross. After the cross, we got a new covenant and a new message. Ito po yung bagong mensahe. Pagkatapos po ng pagkapako, ng kamatayan, ng pagkalibing, at pagkabuhay na muli ng Panginoong Yesus, napalitan po ang covenant. Tinapos na po ng Panginoong Yesus, pinulfill na po niya yung Old Covenant of law. By fulfilling it, every letter of the law. At ang ibinigay po niya sa atin ay ang New Covenant of Grace. Ito po ngayon ang gospel. On the night, He rose from the dead. He instructed the apostles to proclaim forgiveness of sins, which establishes the gospel of grace. May kapatawaran na ngayon na available sa bawat isa sa ilalim ng New Covenant of Grace. Ito po ang nagtatag ng mabuting balita ng biyaya ng Diyos. May bagong gospel na ipinapangaral. Luke chapter 24 verse 47. And that repentance, sabi ng New King James Version, and that repentance and remission of sins should be preached in His name to all nations. Pero mas maganda po ang salin ng NLT. Sabi na po ng NLT, it was also written that this message, ang mensaheng ito, ang minimensahe ng mga pastor natin tuwing linggo, would be proclaimed in the authority of His name to all nations. There is forgiveness of sins for all who repent. Meron na ngayong kapatawaran. May kapatawaran na para sa lahat. Amen. Pero hindi sa lahat, doon lang sa tatanggap ng kapatawaran. Yung pong inihahandog na kapatawaran ng Panginoong Yesus, kapag hindi mo tinanggap yung kapatawaran na yon, hindi ka mapapatawaran. Amen? Kaya po yung sinasabi ng mga nag-extreme na lahat ay ligtas na, hindi po totoo yon. Kapag tayo po ay tumanggap ng kapahayagan, darating po ang pananampalataya sa atin. Yung pananampalataya po yun ay hindi pananampalataya natin, kundi pananampalataya ng Panginoong Yesus. Kapag dinapuan po tayo ng pananampalataya ng Panginoong Yesus, tayo po ay tatawag sa Panginoon para sa ating kaligtasan. Amen? Kapag tumawag ka sa Panginoon para sa iyong kaligtasan, ikaw ay maliligtas. Pero kapag hindi ka tumawag para sa iyong kaligtasan, kapag hindi mo tinanggap ang mayamang biyaya ng Panginoon na inihahandog sa iyo bilang regalo, wala kang kaligtasan, kapatid. Sa lahat po ng mga inaabot ng mensaheng ito, kung hindi nyo pa po kilala ang Panginoong Yesus, hindi pa po kayo tumatanggap sa Kanya, kung sa oras po ito, dinapuan po kayo ng pananampalataya sa pakikinig ng mensahe ng Panginoon, pwede po nyong sabihin sa Panginoon ngayon, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Ang message po ng grasya, all sin is forgiven. God holds nothing against you. Sa Acts 13:38, sabi po ng sumulat, we are here to proclaim that through this man Jesus, there is forgiveness of your sins. Ano po ang tugon ng mga mananampalataya? Tanggapin yung regalo po ng katuwiran. Receive His righteousness. Sa Romans 5:17, ang sabi po doon, but even greater is God's wonderful grace and His gift of righteousness for all who receive. Yung pong katuwiran, kailangan tanggapin. Yung pong kaligtasan, kailangan po nating tanggapin. At ang resulta po nito, ang bunga po nito ay pagkakasundo ng taong makasalanan sa isang banal na Diyos. We are reconciled to God. At ang sabi po ng 2 Corinthians 5:19-20, now then, we are ambassadors for Christ, as though God were pleading through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God, for He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. Paano ka naging righteous? Dahil sa iyong righteous deeds? Hindi. Ang Panginoong Yesus po, hindi siya gumawa ng kasalanan. Sa krus siya po yung naging kasalanan. Meron po pagkakaiba yung gumawa siya ng kasalanan at siya po yung naging kasalanan. Ang sabi po ng 2 Corinthians 5:21, siya po yung naging kasalanan. Paano siya naging kasalanan? Nung tanggapin niya ang lahat ng kasalanan ng mga tao para parusahan ng Diyos sa kanyang katawan. At paano po tayo naging matuwid? Hindi po sa pamamagitan ng ating mga gawa at behavior, kundi sa
sa pamamagitan ng pagtanggap sa regalo ng katuwiran na ibinigay po sa atin ng Panginoon. Amen! Hallelujah! So ito po yung pattern. Ito po yung pattern. From law, then grace. Hindi ba? From old covenant, then new covenant. Yun po yung biblical progression. Hindi ka babalik sa kautusan. Hindi ka babalik sa iyong sariling gawa. Hindi ka babalik sa iyong pagsisikap. Kasi may ginawa na si Jesus. Sapat yung ginawa ng Panginoong Jesus. Sapat yung kanyang biyaya para sa iyong kaligtasan. Sapat ang kanyang biyaya para makapamuhay ka ng malaya, matagumpay at pinagpala sa mundong ito. Sapat ang ginawa ng Panginoong Jesus. Wala kang pwedeng idagdag, wala kang pwedeng ibawas sa tinapos na gawa ng Panginoon. Amen! Hallelujah! Ito po ang good news. Because of the cross, we are no longer under the law, but under grace. Nasa ilalim po tayo ngayon ng biyaya. In the new covenant of grace, we have no relationship to the law. Wala po tayong kaugnayan sa kautusan. Ang kautusan po ay para sa mga Hudyo. Ikaw ba si Moishe? Hudyo ka ba? Palagay ko walang Moishe dito, walang Hudyo dito. Lahat po ba rito ay mga Pilipino? O hindi ka Israelita, kapatid? Huwag kang magpanggap na Israelita, hindi para sa iyo ang kautusan. Ang para sa iyo ay ang mayamang biyaya ng tinapos na gawa ng Panginoong Yesus. Amen! Amen! Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Father God, maraming salamat po sa iyong kabutihan. Pinagpala mo po kami ng iyong sukdulang biyaya. Patuloy po kaming mananahan, Panginoon, sa tinapos na gawa ng Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo. Tanggapin mo po lahat ng kapurihan at ang kapasalamatan sa matamis at makapangyarihang pangalan po ng Panginoong Yesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen! Hallelujah!